Welcome to the postmodern world. Postmodernism. We exist in the world and in relation to it. Narito muli ang inyong lingkod upang samahan kayo sa 20 minuto ng siksik na siksik at patok na talakayan tungkol sa kahit sino, kahit alin at iba pang nasa ilalim ng haring araw. Ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at papel upang ilista ang mga ang pinaka ngayong araw. Ngayong hapon ay tatalakayin natin ang siyam na sikat at pinagigiliwan ng mga tao na mga apps sa ating mga mobile devices. Apps ay sikat na salita. Sa katunayan, noong 2010, ito ay tinanghal na Word of the Year ng American Dialect Society. Ang apps ay pinaiksing tawag sa mobile applications na karaniwang makikita at ginagamit sa mga smartphones, sa mga tablet computers, at sa iba pang mobile devices. Dina-download ang mga applications na ito mula sa mga application distribution platform, kagaya na lamang ng Google Play, Windows Phone Store, ng BlackBerry App World, at ng App Store. Ang mga pinakaunang apps ay ang mga apps lamang na may kaugnayan sa email, sa calendar, contacts, at weather information. Subalit sa pag-unlad ng teknolohiya at maging sa pagtaas ng mga demand ng taong gumagamit ng mga apps na ito, iba't ibang mga klaseng apps pa ang nailabas sa publiko. Tiyak na magugustuhan nyo ang paksa natin ngayong gabi, kaya huwag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin ang pinaka The Update Edition.
naangkop na app para sa mga mahihilig kumuha ng litrato. Sa pamamagitan ng app na ito, maaaring mag-organisa, mag-edit, mag-store, at mag-share ang mga litratong nakuha. Tama ang iyong narinig. Ang Camera 360 ay hindi lamang nag-organisa at namamahala sa mga snapshots. Pwede rin i-edit ang mga larawan upang mas maging maganda, kahanga-hanga, nakakatuwa, at nakapipili ang mga ito gamit ang mga effects bago isave sa gallery. Ilan sa effects na mayroon ng Camera 360 ay ang logo, retro effect, dreamlike effect, art of black and white, back to 1839, at sexy lips. Meron din yung iba't ibang shooting modes na angkop gamitin sa iba't ibang eksenang kukuhanan ng litrato at isa na rito ang self-portrait mode na perfecto sa mga mahihilig mag-selfie. Pwede rin ibahagi sa mga social networking sites tulad ng Twitter at Facebook ang mga litrato sa pamamagitan ng app na ito. Lamang simple at madaling gamitin ang Camera 360 kung kaya marami ang gumagamit ito upang kumuha, pagandahin at itago ang kanilang mga litrato. Marami sa atin ang pinapahalagaan ng magagandang sandali sa ating buhay. Nais natin ang mga ito na tumagal sa ating isipan. Isang paraan ay pagkuha ng litrato at ang Camera 360 ay nakatutulong upang makuhanan at gawin pang mas maganda at interesado ang mga natatanging sandali sa ating buhay. Ang Viber ay isang social app na may libreng pagte-text at pagbabahagi ng mga larawan o video. Maaari ding makatawag, ngunit sa iPhone lamang ito maaari may isagawa. Sa paglalagay nito sa iyong phone, maaaring gumawa ng account gamit ang sariling number bilang username. Ang pinakahuling pagbabago nito ay ang pagkakaroon ng smileys at iba pang larawan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang gumagamit ng Viber ay ang libreng paraan ng pakikipag-usap sa mga tao. Walang gastos, walang tigilan. Hindi ba nakakaengganyo gamitin ang app na ito? Maaari ding magkaroon ng grupong pag-uusap gamit ang Viber. Kahit saan ay maaari itong gamitin hanggat may internet. Sa kasalukuyan, hindi ba't kahit saan ay meron ng internet? Kaya naman, kahit saan at kahit kailan ay maaari ka nang mag-Viber. Mas dumadami ang mga bagay na nagpapadali sa komunikasyon ng tao at mas napapabilis ang pagpapalitan ng mensahe. Kapag umunlad ang komunikasyon, nagkakaroon ito ng epekto sa negosyo, trabaho at iba pa. Makikitang maliit lamang ang kontribusyon ng Viber, ngunit kung ating palalawakin ang pag-unawa, sa kabuuan ay malaki ang impluwensya nito sa pang-araw-araw nating buhay. To fuse is to blend or unite into a whole. Ito ay ayon sa dictionary.com. Sa Filipino, ang salitang fuse ay nangangahulugan ng pagsamahin o pagsanipin. Ito ang pangunahing layunin ng isa sa pinakasikat na laro ngayon, ang Two Fuse. Ang Two Fuse ay nilikha ng Mojo Forest ng Singapore. Ito ay napakasimple at naiiba sa karaniwang laro na nagsusulputan na puro na lang walang katapusang takbuhan. Sinusubukan ng larong ito ang bilis at koordinasyon ng ating mga mata at mga daliri. Sa iksing 1 minuto ay nagiging malaking hamon sa manlalaro upang higitan ang nauna nitong puntos. Ang ito, kailangan lamang ng manlalaro na ipareha ang mga tiles na nagtataglay ng parehong kulay at numero. Ang dalawang 1 tile ay magbibigay ng isang 2 tile. Samantala, ang dalawang 2 tiles ay magbibigay ng isang star tile. Habang ang dalawang star tile ay magbibigay ng combo. Isama mo pa ang pabilis ng pabilis, palakas ng palakas, at pataas ng pataas na tunog na siyang nagpapakaba at nagpapataranta sa mga manlalaro. Ang simple lang, di ba? Sabi nga ng mga nakalaro at nakasubok na nito, hindi mo namamalayan ang oras na lumilipas sapagkat uulit-ulitin mo ang paglalaro nito.
At para naman mahigitan mo ang nauna mong puntos, kailangan mo maglaro ng maraming beses. Yan ang 2 views. Simple lang, pero rock. Pics and One Word, isang Android phone application na nilikha ng German company na Lotto. Sa pamagat pa lamang ay magkakaroon ka na ng ideya kung tungkol saan ang larong ito. Ito ay isang simpleng laro kung saan kinakailangan ng manlalaro na mahulaan ang isang salitang tinutukoy ng 4 na magkakaugnay na mga larawan. Meron ka rin makikitang mga kahon sa ilalim na tumutukoy sa bilang ng titik na bumubuo sa pinapahulaang salita. Panahong mahihirapan ka ng hulaan kung ano ang salita, marami kang bagay na maaaring gawin. Una, maaari mong gamitin ang mga barayang naipon sa iyong paglalaro upang pumili ng hint o clue. Maaari kang bigyan ng isang titik na makakatulong sa iyong pagsasagot o di kaya naman ay tanggalin ang mga titik na hindi matatagpuan sa pinapahulaang salita. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan sa pamamagitan ng Facebook. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit sumikat pa rin ang larong 4 Pics and One Word sa kabila ng pagiging simple nito. May ilang naging kritiko ang larong 4 Pics and One Word dahil daw kulang ang larong ito sa elemento ng kompetisyon. Ito ay dahil walang itinatakdang oras ang paglalaro at wala ring parusa para sa mga malilila. Gayunpaman, itinuturing pa rin itong klasikong pampalipas oras at pampawala ng pagod para sa karamihan. Flash Saga ay naimbento ni Kim noong 2012 para sa Facebook. Ang gagawin mo lamang ay pagsinasamahin at pagsabi-tabihin ang mga magkakatulad ng Kim. Sa kasalukuyan, ang larong ito ay may 375 level na may iba't ibang pagsubok at layunin. Maaaring may oras na naitakda para matapos mo ang isang level. Mayroon ding mga espesyal na training na katutulong upang mapadali ang pagtapos ng isang level, tulad ng chocolate candy, stripe candy, at rock candy. Milyon-milyon na ang nahuhumali sa Candy Crush. Vitamis raw ng klase ng tagumpay kapag nadurog mo ang lahat ng candy sa sikat na digital game na ito. Ano kayang klaseng gayuma ang meron sa Candy Crush Saga? Facebook na ngayon mayroon na sa smartphones. Bakit ang daming tao, bata man o matanda, ang nahuhumaling dito? Ayon sa isang Candy Crush addict, nakakahumaling raw ang background music nito. Super crunchy ang tunog ng nagsasalpukang mga candy. Sweet. Kending makukulay at gumagalaw ay isa din sa mga dahilan. Uso at maraming naglalaro nito, kaya naman kapag nakisali ka sa mga naglalaro nito, sikat ka. Karamihan daw sa mga naglalaro nito ay mga taong maraming ginagawa, kung kaya naman maaaring masabi natin ito ay paraan upang malibang sila kahit paano. Wala namang hindi magandang epekto ang paglalaro nito. Huwag lamang maging hadlang sa mga bagay na dapat unahin gawin. Sa nakaimbento nito, tunay na nagtagumpay siya sa kanyang ginawa. Dahil nakakalibang ang larong ito. Sa mga taong nagkukumpulan, isa na rin ito sa mga pinag-uusapan. Matindi! Kung nais nating maaliw, subukan natin ito. Ang kinagigiliwan na laro ng Minion Crush ay hango sa blockbuster film na Despicable Me, kung saan tampok ang mga cute na mga minions. Ang manlalaro ay gaganap na minions kung saan ay tatalon, liwas, lilipad, at mangongolekta ng mga saging. Nakadagdag pa din sa aliw ang mga lugar kung saan patakbo-takbo ang mga minion dahil sa ito ay mula rin sa film. Maaari rin i-customize ang minion sa pagbili ng mga kasuotan, armas, at ng
tinatawag na power-ups. Kailangan lamang i-swipe ang screen pataas, pakaliwa, pakanan, at itagilid ang mobile phone para maglaro at makakuha ng mas mataas na score. At habang naglalaro ay malilibang ka rin sa mga tunog na nililikha ng minion at sa nakakabilib ng pag-iba-iba ng mga anggulo ng camera. Ilan naman sa mga nakatutuwang bonus sa laro ay ang Mega Minion, Fluffy Unicorn, at Bruce Rocket. Marami ring nahuhumaling sa larong Minion Rush, hindi lamang dahil sa nakakaaliw at kakaibang mga katangian nito, ngunit dahil binubuhay nito ang mga bata sa ating. Ang Twitter is isang online social networking site na kung saan maaari kang magbasa o magpahayag ng mga ideya, impormasyon, mensahe, damdamin at kung ano-ano pang mga bagay. Ang bawat pahayag ay tinatawag na tweet, na kung saan binubuo ito ng 140 karakter. Kailangang sumubscribe sa tweet ng isang tao kung nais niyang subaybayan ang bawat tweet nito, na tinatawag namang following. Ang subscriber ay tinatawag namang follower. Ang isang computer o laptop lamang maaaring buksan at gamitin ng Twitter. Ngayon, dahil sa modernong panahon, maaari ka nang magbasa ng tweets at mag-tweet gamit ang mobile phones. Madali at pinabilis nito ang pag-tweet dahil kahit anong oras at kahit saang lugar na may wifi ay pwede nang mag-tweet. Marami ang nahuhumaling sa Twitter dahil sa simple ngunit malaya nitong pamamaraan ng pagpapahayag at pakikipagkomunikang ibinibigay nito. Marami ding mga kilalang personalidad katulad ng mga artista ang may Twitter account na nakakahatak din sa publiko na mag-Twitter na din. Maaari ring mag-reply, i-retweet at i-favorite ang mga tweets na nakakadagdag sa magandang katangian ng Twitter. Ginagamit ng mahigit sa 100 milyong katao, ang Instagram ay isang online photo sharing, video sharing at social networking service na nagbibigay kakayahan sa mga gumagamit nito upang kumuha ng litrato at video, i-apply ang mga digital filters at i-share o ibahagi ang litratong ito gamit ang Facebook, Twitter, Flickr o Tumblr. Para sa inyong kaalaman, ang Instagram ay nilikha ni Kevin Systrom at ni Mike Krieger at inilunsad ito sa mundo ng social networking noong October 2010. Mula noon, naging popular na ito sa buong mundo. Meron din iba't ibang mga produkto at serbisyo na inihahandog ang Instagram sa mga users nito na nagiging dahilan ng patuloy na pagkahumaling sa paggamit ng aplikasyon. Isa na dito ay ang Instagram na nagpapahintulot sa mga users upang kumuha ng litrato sa kanilang kasalukuyang lokasyon at i-hashtag ang lokasyon ito. Meron din tinatawag na 100 cameras in one na nagbibigay ng additional na epekto sa mga larawang ina-upload sa Instagram. Ang Statigram naman ay isang libreng app na nagbibigay ng statistics o personal statistics na nauugnay sa Instagram, gaya ng bilang ng mga followers, likes, at comments. At kabilang na din dito ang statistics ng paggamit ng app na ito. Bukod dito, marami pang ibang apps na inihahandog ang Instagram na nakakaaliw, tulad ng Carousel, Instagram and Printing, Printic, Socialmatic, at Gramatica. Pagitan ng Instagram, nabibigyan ng isang perpektong paraan ang mga kabataan upang bumuo ng sariling artistiko kakayahan sa pagkuha ng mga larawan at video sa ibang sitwasyon. Alam niyo ba na ang Facebook, ang pinakamalaking social networking site sa buong mundo, ay tinatag ng isang undergraduate ng kursong Computer Science sa Harvard? Sumikat ang Facebook nang ginawa ito ni Mark Zuckerberg noong taong 2004 na ngayon may 900 milyong users na.
lalaki o babae, bata man o matanda, may ngipin man o wala. Lahat ng tao, saan mang bansa ang pinanggalingan, ay nahuhumaling sa social networking site nito. Ano-ano nga ba makapinabangang makuha natin sa Facebook? Sa tulong ng Facebook, maaari rin tayo makapag-ugnayan sa iba't ibang tao saan mang sulok ng mundo. Isa itong malaking oportunidad para sa mga gumagamit nito na makilala ang kultura, tradisyon, relihiyon ng mga taong ito. Ang Facebook din ay isang magandang paraan upang makita mo at makausap ang mga kamag-anak mo o kaibigan na nasa malalayong lugar. Kung may dati kang kaibigan na matagal na hindi nakakausap, hanapin mo lang siya sa Facebook at makakapagkwento na kayo. Sa pamamagitan ng Facebook, maaaring ilahad ng tao ang kanyang mga nararamdaman sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang gagawin niya lamang ay i-type o i-upload ang mga larawan at i-click ang post at alam na ng madla ang kanyang status. Sa Facebook din, ay may mga games at application na maaaring ikalibang ng mga gamers. Bukod sa lahat, bilang isa sa pinakamagandang paraan ng pakikipagkapwa, ang Facebook ay libre. Kailangan mo lang ang internet connection at makagamit ka na. Meron na ba kayo ng mga apps na nabanggit? Kung wala pa, ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Mag-download na kayo mula sa inyong application distribution platforms. O kung wala naman sa listahan ng mga nagugustuhan at napupusuan yung apps, huwag kayong madismaya dahil wala naman yan sa pagsunod sa uso at pagsabay sa gusto ng nakararami. Ang mahalaga ay nakakatulong at nakakapagbigay alib sa inyo ang mga apps na gusto nyo at napupukaw ang inyong mga interes at pangangailangan. Salamat sa inyong panonood. Naway nakatulong kami upang maging updated kayo. Salamat sa pagsama sa 20 minuto ng siksik na siksik at patok na talakayan ng kahit sino, kahit alin, at iba pang nasa ilalim ng haring araw. Muli ito ang pinaka-The Update Edition.